kung matatandaan nyo, pinag-usapan natin kahapon yung patungkol mga kababayan dun sa naging statement ng ating mahal na presidente patungkol po dun sa nangyaring putukan sa Senado. At ngayon mga kababayan, biglang rumesbak si Alan Peter Cayetano at ang kanyang mga sinasabi, meron daw pong nananakot sa majority mga kababayan at isinasali niya pa yung gobyerno. So ngayon ito pakinggan po natin. Sabi po dito ilang senador sa majority nakatanggap ng pananakot ayon po kay Cayetano. Nakatanggap ng pananakot mula sa Malacanang. Sa kanyang Facebook livestream, sinabi ni Cayetano na pinipilit umano ng administrasyon ang kanyang kasama. Ulitin natin ano yung sabi dito mga kababayan. Yung mga kasamahan niyang senador sa majority nakatanggap daw po ng pananakot galing daw po sa Malacanang ni PBBM. Diba? Pagkatapos ni PBBM pitikin ang Senado dahil nga po sa fake naputukan dyan mga kababayan, biglang rumesbak si Alan Peter Cayetano. Kaso yung resback ni Alan Peter Cayetano nagmukhang katawa-tawa. Kasi nga halatadong fake news peddler mga kababayan eh. So ngayon ituloy pa natin. Nakatanggap ng pananakot mula sa Malacanang. Sa kanyang Facebook livestream, sinabi ni Cayetano na pinipilit umano ng administrasyon ang kanyang kasamahan na lumipat sa minority para mabuo ang bagong liderato sa Senado. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang may tatlo dapat na lilipat. 3 hanggang 5 pa nga eh. Yung lilipat sa minority, kaso hindi talaga tinanggap ng mga taga-minority. Bakit mga kababayan? Kasi ang kondisyon kasi nitong sina Chis Escudero mga kababayan, gagawing Senate President si Chis Escudero. At the same time, lilipat si Jinggoy, si Jinggoy, si Villanueva, at yung dalawang magkapatid na Villar. Basta ang gawin mga kababayan na Senate President ay si Chis Escudero, kaso tinanggihan po yan ng minority. So hindi na kailangan ng pananakot dyan kung tutuusin mga kababayan. Diba kaya nga hindi ko alam kay Alan Peter Cayetano kung saan niya hinugot etong fake news niya na ito. Binigyang diin ni Cayetano na ang kasalukuyang majority bloc ang anyay first truly independent majority sa Senado dahil wala umanong pakikialam ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at mga committee chairperson. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Hoy, baligtad dyan! Baligtad dyan mga kababayan Baligtad yung sinasabi niya, huwag kayo maniniwala dyan. Kasi maliwanag naman mga kababayan na yung mga lilipat sa minority ayaw ni Tito Sen na may kondisyones. 'Di ba yung sasabihin na sige pag lumipat ka dito, mawawalan ka ng kaso, pag hindi ka lumipat kakasuhan ka, wala pong ganun. Kasi kaya nga solid yung 11 sa minority at hindi sila basta-basta nagpapapasok. 'Di ba maliwanag naman mga kababayan, ayaw ni Tito Sen na may lilipat sa kanila na kaya lang lilipat para maabsuelto sa pananagutan. Kasi ayaw nga ni Tito Sen na ang makakalaban niya dito taong bayan para lang maging Senate President sila. Para lang maging majority sila. Ang gusto ni Tito Sen kung lilipat ka sa kanila, kailangan talagang kusa. Hindi yung may hinihingi kang kondisyones o kapalit. Kaya baligtad po yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano dito. Tsaka dito mga kababayan, meron din siyang binabanggit. Sabi niya dito, gustong sirain ng tiwala sa mayorya. Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador sa minorya na umani ginagamit ang usapin ng kudita upang mawala ng tiwala ang hanay ng mayorya. Gate ni Cayetano, layunin din umano ng minorya na lumikha ng pressure at pigilan ang teleconferencing at online voting upang maagaw ang pamumuno sa ilang komite ng Senado. Yan po yung pinupunto mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Ito pakinggan natin. Nag-iisip, alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's That's para sa akin mga kababayan hindi na naman dapat pinag-uusapan itong mga bagay na to
Kasi 2025 pa lang, alam na natin may mga maaarestong senator. Medyo napatagal nga lang kasi 2026 na, saka po natin nakikita na kinakasuhan sila. Kung tutusin, hindi na po surprising yan sa mga mamamayang Pilipino. Dahil kung titingnan po natin, matagal nang alam ng taong bayan na dapat nakakulong na yung mga yan. Diba, matagal na dapat nating alam yan na dapat 2025 pa lang bago magbagong taon, nakakulong na dapat yung mga kaalyado ni Alan Peter Cayetano, katulad din na Jinggoy at Joel dahil po sa kasong kakaharapin nila. It's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So nagugulat lang ako kay, let's say kay Senator Erwin, paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Eh wala naman nga eh. Kayo ba mga kababayan, ito tatanungin ko kayo sa inyo po ba mga kababayan, ano po ba nakikita nyo? May natrabaho na po ba ang Senado buhat nung nagpalit ng Senate leadership? Kaya tatanungin ko kayo, may natrabaho na ba ang Senado buhat nung nagpalit ng Senate leadership mga kababayan dyan sa Senado? Buhat nung naging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. May nagawa na po ba ang Senado? Wala pa tayo nakikita mga kababayan. At para sa akin, tama yung sinabi ni Senator Erwin. Kasi nakikita natin, puro drama, puro kaguluhan, puro pati pagkamusta, kailangan pang itanong. Di po ba? Kaya nga mga kababayan, pinagtatawanan yung pamumuno niya ngayon. Kasi nga, walang nagagawa. Ano ba yung sinasabi dito? Para maliwanag bago natin balikan yan. Ano ba yung sabi dito mga kababayan ng isang analyst? Sabi po dito, Senado sa pamumuno ni SP Cayetano, parang high school student council. O bakit daw mga kababayan? Basahin po natin na itong balita sa Abante. Sabi dito, mistulang bumaba umano sa antas ng politika ng student council sa high school ang Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Inihayag ito ni Political Science Professor Julio Tehanki ng De La Salle University sa panayam ni Pinky Web sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel. Sabi daw dito mga kababayan, you know the Senate actually comes from the Latin word which means Council of Wise Elderly People. Ngayon sabi pa dito, at the right things are going since the new majority has taken over under Senate President Alan Peter Cayetano. The Senate has degenerated into high school level student council politics. Dagdag pa niya mga kababayan or dagdag pa nitong isang political analyst. Sabi pa dito, ayon kay Tehanki, sa matagal niyang pag-aaral sa politika ng Pilipinas, ngayon lamang siya nakakita ng mga galawang gaya ng divide the House at pagsasara ng nominasyon mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin, yung high school style sa divide the House or i-close the nomination, yun yung mga galawan ng mga batang politiko. But saying that in the Senate is appealing, anya pa, binanggit din niya na may iba pang respetado at veteranong personalidad tulad ni na dating Senate President Frank Drilon at dating Senador Richard Gordon na nagpahayag rin ng katulad ng pananaw po niya. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, bumaba talaga ng matindi yung antas ng Senado buhat nung naging Senate President etong si Alan Peter Cayetano. Ngayon nga kung titingnan nyo, ikinumpara na lang mga kababayan sa high school student council na lang. Diba? Ganyan po katindi mga kababayan na nangyari sa Senado. Talagang kung sa pananim na peste ang Senado nung nadapuan ng mga peste. Di po ba? At ano magagawa natin para panatilihin or ibalik sa dati yung sigla
at sustansya mga kababayan dyan sa Senado. O di tanggalin yung mga peste. Ganun yun. Pero hindi ko tinutukoy na peste yung mga senador na sa majority. Ikinukumpara ko lang talaga sila mga kababayan sa isang halaman na kapag ka nawala na ng sustansya dahil kinakain na ng mga peste, talagang palusak na, pawala na. Ika nga mga kababayan. Kasi nga, eto napakababang ikinumpara na sa High School Student Council. Yung Senado na pinamumunuan ng mga senator. Yung dating tinatawag na higher chamber ngayon, parang parang high school student council na lang. Ano po ngayon, ibalik pa natin dito. Pero nandyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. Diba? Yan ang problema kay Alan Peter Cayetano mga kababayan. Porket napitik lang ni PBBM ng kaunti, pinulbos lang ng bahagya, gumawa na agad ng fake news. Diyan ba kayo magaling? Pagka hindi nyo kaya sa argument, gumagawa kayo ng fake news. Diba? Porket sinabi lang ni PBBM na hindi ganyan ang Senado nung panahon niya. Gagawa na agad kayo ng fake news at palalabasin nyo na biktima ang Senado, tinatakot ang Senado. Pambihira naman kayo. Diba? Matinding accusation yan mga kababayan na sinasabi na tinatakot yung mga senator ng Malacanang. Palalabasin pa na mga kababayan ni Alan Peter Cayetano na kapag ka lumipat sa minority, absuelto sa kaso. Ay maliwanag nga na sinasabi ni Tito Sen na kung lilipat kayo, kailangan walang kondisyon. Diba? Kailangan bukal sa loob ninyo na lumipat kayo kasi wala kayong mapapala dito. Diba? Hindi namin kayo tutulungan sa mga kaso nyo kasi problema nyo yan. Kaya kung titingnan natin mga kababayan yung mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano, talaga maliwanag po yan na fake news. Para sa akin mga kababayan at hindi po dapat tinotolerate yan. So ngayon, after po ng mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, biglang nagsalita. Ito pong si former Senator Antonio Trillanes at ayon po sa kanya mga kababayan, yung mga kaso daw po laban sa Senate Majority Block, hindi daw po inimbento yan. Ano po, hindi daw po inimbento para takutin, gipitin yung mga senator na miyembro ng majority mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Hindi kudita ang dahilan sa kaso ng mga miyembro ng Senate Majority Block ayon kay dating Senator Antonio Trillanes. May komento rin siya sa inihihirit na remote voting sa Senado. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Maliban. Ang mga kaso ng mga senador nakasapi ng mayorya. Yan ang buwelta ni former Senator Antonio Trillanes IV. Matatandaan kasi na sinabi ni Senator Amy Marcos na tila targeted daw ang majority block matapos ang nangyaring. Tsaka mga kababayan, hindi kasi pwedeng sabihin na targeted ang majority. Kasi unang-una, 2025 pa lang talaga, alam na natin may mga kaso na sila at kakasuhan na sila. Senate coup na nagluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ani Trillanes, bago pa man ang mga nangyari sa Senado tulad ng pagtatago ni Senator Bato de la Rosa at ang Senate shooting, nakaamba ng makasuhan ang ilang miyembro ng majority. Kabilang na dyan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Nakapwa ang mga nadiin sa 2025 budget insertions at flood control scandal investigations. Ayan di ba 2025 pa lang mga kababayan, pinag-uusapan na yan. Kung titignan nyo, re-reviewin ng mga kababayan natin yung mga developments dyan sa kaso na yan, even before nag-assume si Alan Cayetano as Senate President, ano na yan, lumalabas na yan yung mga progreso niyang kaso na yan. Tama. Ngayon, talagang natsyempo lang. Pero hindi pwedeng sasabihin nila na inimbento yung mga kaso na yan dahil dito sa mga nangyari sa Senado. Dinepensahan din ni Trillanes ang minority bloc na kumukontra sa panukalang online voting ng mayorya. Matatandaan kasi na una na ring nadetain si Trillanes noong senador pa ito. At pinanukala rin ang pagsali niya sa sessions via teleconferencing. Ani Trillanes, hindi siya kailanman naging pugante at hindi rin naman daw inaprubahan ang panukalang virtual attendance noong siya ang nakakulong. Tama! Yung sa akin, nung ipinanukala, nung nakakulong ako, hindi yun inaprubahan kasi nga hindi swak doon sa mga pangangailangan kahit na ako ay hindi naman ako pugante, di ba? Yan, kaya para sa akin mga kababayan mukhang malabo at makalusot yung isinusulong ng kampo ni Alan Peter Cayetano na teleconference mga kababayan kasi yung mga mismong nakaranas noon
talagang negatibo ang komento doon sa balak isulong nitong sina Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano na teleconference. Kasi nga, nung panahon nila mga kababayan, hindi po sila pinayagan na ma-avail yun eh. Hindi binago yung Senate rules para lang sa kanila, para lang maka-attend sila. Kaya ang palaisipan ngayon, bakit babaguhin ang Senate rules para lang doon sa mga taong pugante na nagtatago sa kamay ng batas? Yung ganun din yung kay Senator Laila de Lima, pinanukala pero hindi pa rin inaprubahan. Tama. 'Di ba? O ngayon, bakit ngayon iba ang magiging pagtrato dito? Sa isang Facebook post kahapon, sinabi ng majority allied na si Attorney Jimmy Bondoc na 7 senador daw ang posibleng ipakulong. Lahat aniya galing sa mayorya. Kasalukuyang Kasalanan nyo yan eh. Kung hindi naman kayo nagdakaw ng pera ng taong bayan, di naman kayo makakasuhan. Yun lang yun mga kababayan. Kung hindi sila nagnakaw, nagka-interes sa pera ng mamamayang Pilipino, hindi sana sila makakasuhan eh. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, yung kay Senator Jinggoy Estrada, pwede nang tawaging serial serial plunderer. Diba? Kasi paulit-ulit nang ginagawa, walang kadadalaan. pinaghahanap ng mga otoridad ang kliyente niyang si Senator Bato dahil sa ICC warrant na kinahaharap nito. Kaugnay ng kanyang naging papel sa madugong gera kontra droga ng Duterte administration. Nakabinbin naman ng isang arrest warrant para sa kasong plunder ni Senator Jinggoy. Habang kasalukuyan ding nahaharap sa isang ombudsman investigation sina Senators Escudero at Villanueva. Nakabinbin din ang kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa magkapatid na sina Senators Camille at Mark Villar dahil sa alleged insider trading at iba pang corporate irregularities sa kanilang kumpanya. Habang nahaharap naman si Senator Robin Hood Padilla sa isang obstruction of justice complaint mula sa CADG dahil sa umano'y pagtulong nito kay Senator Bato na umiska po sa Senado noong madaling araw ng May 14. Maging si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa isang plunder and bribery complaint sa ombudsman dahil sa mga umano'y Boss, ang minority, ang majority mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Diba? Halos lahat may kaso eh. irregularidad sa kanyang 2025 election campaign finances. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan Diba mga kababayan? Biruin nyo, halos lahat may kaso. Ang miyembro ng majority ni Alan Peter Cayetano. So ano na nangyari sa Senado ngayon? Yung nire-respetong higher chamber, may mga kaso yung mga senator doon. Diba? At posible pang makulong yung iba dyan. Kaya nga mga kababayan, para sa akin, talagang etong Senado hanggat hindi napapalitan ng Senate President, maniwala kayo sa hindi, malabong umusad to. Malabong makagawa to ng mga batas at talagang papunta na ito sa kangkungan. Kasi nga mga kababayan, ito rin yung isang nahahalata na mga kababayang Pilipino po natin na 'di ba may isinusulong na subcommittee ng Blue Ribbon mga kababayan, ito pong sina Alan Peter Cayetano na hindi naman dumaan sa plenary kaya hindi talaga legal. Mga kababayan, ngayon, ang target kasi nung subcommittee na yon, idawit si PBBM at palabasin na mastermind ng maanumalyang flood control. At ngayon, ang tingin dito ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga lawmakers mga kababayan sa Congress, yan po ay delaying tactic mga kababayan para po banggain yung pag-uusapan na impeachment trial dyan po sa Senado. So ngayon, pakinggan po natin. Sabi po kasi ni Congressman Jude Asedre, Blue Ribbon Subcommittee maaaring makasagabal sa impeachment trial versus BP Sara. Kasi nga mga kababayan, siguro yun talaga yung plano nila. Ibangga yung subcommittee ng Blue Ribbon Committee at palabasin na mastermind daw si PBBM kahit hindi naman para ibangga sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Parang ang dating nga diversionary tactic etong ginagawa nila. Inwestiyon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagbuo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Bukod sa posible raw matabunan ng impeachment ni VP Sara, binubuo pa ito ng mga dawit mismo sa eskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian. May pangambang ilang mababatas at grupo na baka magamit na magiging mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa flood control scandal para matabunan ng impeachment trial ni VP Sara. Kaya nga, Tingog Party List Representative Jude Asidre. Pareho ako ng katanungan ng marami na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba?
Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Tama! Tinutukoy ni Isidre ang Partial Flood Control Project na 7 pa lang ang pumipirma para matuloy sana ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng dating chairperson nito na si Senator Ping Lacson. Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo nga nag-anunsyo kahapon na magkakaroon na ng subcommittee ang Senate Blue Ribbon at si Senator Rodante Marcoleta raw ang magiging chairperson. Tanong ni Grabe, Isidre, no? kaninong naratibo kaya ang mangingibabaw sa magiging pagdinig ng naturang subcommittee? Para sa hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Huwag naman sana ng ganun, di ba? Tama. Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Yun talaga ang balak dyan. Gumagawa ng subcommittee ng flood control para ibangga, mga kababayan, doon po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dagpa ni Isidre, hindi raw magandang tignan para sa publiko na ang ilan sa mag-iimbestiga sa flood control scandal ay dawit din dito. Kaya Tama. ibang opisina raw ang dapat humawak sa mga kasong may kaugnayan sa flood control issue. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa ombudsman, which is a proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum. No? Nilinaw rin ni Isidre na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kongreso para solusyonan ang mga krisis na kinakaharap ng bansa, kaya hindi raw dapat mamili sa pagitan ng impeachment o iba pang mga issue. Ito parang I love you more, I love you less. Di ba? Hindi kami kailangan mamili. Di ba? So parehong kailangan gawin, parehong kailangan bigyan ng atensyon. Nakamatsyag naman daw ang bayan sa magiging kilos ng Senado. Ayon kay Team Pinas Executive Director Carlo Flores na bumuo ng Bantay Senado Network. Nakabantay talaga kasi magkakaroon nga ng People's Court, mga kababayan eh. At kapag kayo mga senador, una pa lang ipinakita na po agad nila yung pagiging biases nila at yung verdict nila agad-agad na acquitted itong si Sara Duterte, automatic yan, mga kababayan, kawawa sa taong bayan yan. Maniwala kayo. Tingin namin dito sa Bantay Senado Network na initiate ng TPS ay sobrang dami ng ingay, no? Na Tama. Lagi nilang pinapahid na issue ng politika yan, marami pang dapat ditindi. Ang Bantay Senado, pinapaalala natin na talagang bantayan natin ang mga proseso na dapat gawin. Hinihimok ng Bantay Senado Network na magtipon ng mga komunidad, magpaliwanagan tungkol sa proseso ng impeachment at iba pang issue sa Senado at patuloy na mga lampag para masunod ang batas at konstitusyon. Tama. Para sa Agenda Weekend, Ched Gatchalian, Belonar News Channel. O ayan, tama lang yan na dapat magkaroon, mga kababayan, ng Bantay Senado at magkaroon din, mga kababayan, ng People's Court kasi nga kapag walang ganyan, magagawa ng mga senator yung gusto po nilang gawin nang walang bumabatiko sa kanila. Pagka nakabantay ang taong bayan, no choice sila, mga kababayan, dahil mapipressure sila dyan sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. At alam naman natin na mahina sa ganyan si Alan Peter Cayetano. So ngayon, para sa akin, mga kababayan, yung subcommittee na yan na binabalak na ang gagawing chairperson ay si Rodante Marcoleta, yan po, mga kababayan, pagtatanggol lamang dun sa 18 nagpakilala na dating miyembro ng Marines, mga kababayan. At yan po naman ay pampunterya sa presidente at gusto nilang palabasin na si PBBM yung mastermind sa maanumalyang flood control. So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman po na hindi po legal yan kasi hindi naman dumaan yan sa plenary. Ano po yung usapin na yan ng pagbubuo ng subcommittee or bagong subcommittee ng Blue Ribbon. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po sa mga usapin po na ito, mga kababayan.